morning po mga kababayan. Ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is October 21, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Roque Tugatog, Malabon, Roque Street, Tugatog, Malabon. At dadalhin po natin yan sa may Opal Street, Popular Village, Las Piñas. Okay po, sa may Las Piñas. Okay, so magbabalik po tayo. Layo saka traffic ang dadaanan natin. Ubos oras natin dyan. So magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha na po natin sila disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, yan, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila at makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Ano po? Mayor Papon, si Senator Sherwin Gatchalian na muling bumalik din ang Chairman ng Senate, Bonitong Pinigis, Senate President Pro Tempore, Senador Pangilo P. Lacson. Ayon kay Gatchalian, mataas ang integridad ni Lacson at umiasa ito sa investigasyon. Paliwanag na Senador kay Lacson din nagsimula ang lahat ng blood control process kaya narapat-rama na siya ay bumalik at ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Pamatandaan na nag-resign bilang Chairman ng Senate Bonitong Committee matapos iparating ng mga kasamaan sa ngayon ang kanilang pagkalismaya sa direksyon ng investigasyon. Ito ay kasunod ng kanyang pahayag na lahat ng mga senador ay nagkaroon ng insertion sa 2025 national budget. Ngunit naayos din ito nang sila ay nagkapaliwanagan. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. Para sa akin, maganda yun dahil unang-una, integrity. Alam naman natin ang kanyang integridad. At pangalawa, may experience siya pagdating sa investigation. In fact, lahat naman ito lumawas sa kanyang privilege speech. Siya nagbigay ng detalye, siya nagbigay ng pangalan, siya nagbigay ng lugar, siya nagbigay ng amount. Yung privilege speech niya talaga nag-trigger. So, para sa akin, dahil siya yung may information, mas maganda yung pagpatuloy nila ng Si Senador Sherwin Gatchalian, ito si R.H. Raymond. Yes, sir. Ayan, agree tayo kay Senator Rowena Gatchalian, ha? In terms of credibility, integrity, ayan, 100% ang tiwala natin kay Senator Rowena. Dahil una-una, bakit ka mo? Diyan lang po, susundo ako dyan. At 100% eh, wala ring flood control project ni Senator Ping. Ayun, yun nga yung pinag-uusapan kasi doon daw sa ibinahaging informasyon ni Senate President Kiko Soto. Wala daw halos lahat ng mga miyembro ng mayorya ay pabor na siya ay bumalik. Kagamat itinalaga nila na acting chairman si Senador Erwin Tulfo. Ayan, hindi, saka iba ang dating ng Ping Lacson talaga eh, ha? So maganda na tayo naniwala na may resulta ang investigation pagkat siya ang alisan. Makakawak pa rin. Yung naman pa tayo, narinig ko naman yung mga pag-uusap dito ngayon talagang kumbaga kasi dito sa mga issue ng decision ng blood control lalong-lalo na kumbaga sa kanya magagamitin yung term na safe siya pagdating sa blood control. Hindi ng iba na wala man silang blood control project pero kumikiling naman doon sa kontrakto. Kaya yung mga taga-DPWH kaya napagdudahan na kayo. Okay na lang balik na siya na to. Hindi na balik na session. Balik na pong session. November 10 ngayon, November 10 babalik ang session. Dahil yung component tama rin ang kanyang campaign pinagpapiliasyon. Yung habang lang gusto na umalis sa Senado yung malaki ang kanyang record.
Niligurado lang po. Oo, siyempre. Hindi, Mamaya, hindi, joke lang. mamaya. Joke lang, sir. Meron daw silang biyang testing at saka training. Hindi, joke lang. Training nung wala na si Senate. So, napasok na ng 2022. So, from 2022 to 2025 ay nag-negosyo daw sila. Kaya, yung 2022 dito sa yun na umalis na ng Senado, ang kanyang network Yan, ito yung bag mo. Lahat. yung kanyang network. Yung umalis siya ngayon, yung 2025, ang network niya ngayon ay 244.9 billion. Pwede ka na sa harapan kaya kung gusto mo. Nakasama ang simula nung umalis siya ng 2020. Ganda. Ganito ko na kayo yung... Ay, may... 4.8. Ah? May pag... Ah, okay. Bayaran niya ng ICR sa iba ng 2025 para sa year 2024 ay 11.8 Yung gagamit. Yung charger dito po. Ayan. Okay na po. Okay na. Skyway tayo, no? Skyway, oh. Traffic din diyan sa baboy. Mhm. Hindi pa nila nilalabas ngayon pero mukhang doon sa majority nagkasundo naman daw sila na ilalabas. Kaya lang, meron kasi kailangan mo daw sumulat ng formal letter request. Tapos meron isang office of the senator hindi lang letter request, kailangan kailangan yan padaanin mo sa abogado. Kailangan may tenyo, kaya bago kami magbigay, yung ganun. So sabi namin, kung parang ayaw din magbigay, so lang pala. So Mag-load lang po muna ako ng ano po. Para FID. summary makikita na dahil nga hindi pa daw nilalabas sa hapon yung kopya kay Senator Pinay, kailangan pang i-redact yung tanggalin yung mga address ng mga properties. Di ba, normally ka na meron, saka yung mga personal details, kailangan tanggalin sila bago ilabas publicly yung mga kopya ng kanilang mga statement of office liabilities and network. Nakita ko nung nasa ni dating Secretary Rosario, Andel Rosario, yung kanyang isa ko nakita ay condominium unit sa may Ayala Avenue sa Makati, ha? Yung sikat na Pacific Plaza dyan, ha? Isang unit doon, parahating milyon lang. Anyway, may address yun, may address. Oo, yung kaya nalaman ko sa Pacific Plaza eh. Ayan. Pero si Senator Ping, dating PNP chief dyan, sa tanin ko dyan, nakalaga din sa mga niya. Ayan. Si Senator De Lima nun Secretary De Lima nun nasa DOJ. Si pa rin niya, Raymond, nasa tanin, ha? Siyempre, PNP chief dati si Senator Ping, Posibleng walang baret. Dapat nakalagay din. Malamang meron, pero ito nga ibinigay sa amin ay tama nila ngayon dahil Tama nila. Hindi na makakitibay. daw ay kailangan pang may mga reduction na gagawin. Kaya hindi pa nila ilalabas. Pero at least, yun yung nilalaman daw ng kanyang substance na isilan para ngayon pagbabalik niya dito sa Senado. Nalagay din ba ang flood control project? Wala namang flood control. Wala. Senator Ping hindi naman pumapasok na ganyan. Di ba? Wala nga. Yung senator na walang force.
Yung ibang senador. Yung ibang senador. Ay, mga ibang senador Ay, pero sasabihin na yung nag-alit sa flood control kung sakali baka at saka isa pa yung mga donasyon, campaign fund, donation. yun yung iba doon ngayon kaya kung minsan yan diba yung usap-usapan na sa ating doon minsan natalo na kumita pa Panalo na, panalo pa. Tingnan natin kung gaano ka-higpit si Comelec Chairman George Garcia. Kasi yung mga nag-donate na contractor at sa mga politiko ay pagpapaliwanagin. Paano yung mga hindi contractor na nag-donate sa mga politiko? Halimbawa ay Don Ramon Ang. Yan. Don Enrique Razon. Yun, parang sinabi niya lagay na wala yun eh. Don Manny Villar. Kasi mga private na ano naman daw sila. Private individual. Okay. Pero yung mga contractor, yun ang problema. private individual na good taxpayer siguro iba yun na yun para dito sa mga interest talaga na direktang nakikinabang sa gobyerno. So alam mo na Raymond kung tatakbo ka at kailan mo ng campaign fund, huwag ka kay RSA. Ayan. MVP. Manny Villar. Ayan, baka malakalagay mga ano dyan, ha? Ricky Razon. Ayan, Ayala. Lucian. Lamang daw ngayon yung mga front runner pag ganyan pagdating sa pagdating sa kasi kung halimbawa kahit sa takbo ang senador wala ka sa zombie wala, barya lang pero kung nasa mga top 50 yung mga nasa winning circle medyo malaki-laki lalo na kung Billion nasa top 5 na yung mga winner na talagang susuportahan nila ng gusto. Lalo na sa presidensya mo, di ba? Ay, oo. Yun yung pinag-usapan. Pero nga kung minsan meron nang kakilala ko mayor na mayor tumakbo walang na yung walang kalaban, masama pala yun mayor. Pinapang lang pala na ano po kasi walang doon. Maganda pala may kalaban. Kasi yung mga katikat mo, kung tatakbo kang mayor, obligado kang magbigay ng suporta sa konsehal mo, kandidato mo. Yung konsehal mo, saka mga congressman mo, susuportahan mo. Pero ikaw, walang pagdagalingan yung pag-suporta sa iyo. Kaya, minsan, pero alam na, Raymond, may remedyo na dyan. Alam mong remedyo, ayan. Abay, gayahin mo lang si Manong Johnny. Ayan, para hindi ko mahinga ng donasyon, tumakbo ka rin. O kaya, usag pa ng kakandidato, ayan, nakalaban mo, ayan. Para wala kang problema. Problema mo, sagot ko. Problema mo, sagot ko. Para happy tayo. Happy na. Ganyan lang yan pero sabi ni Kuya Denden Pinisol, ayan, natawa naman ako doon sa interview ba kay Governor Chavit pagdating sa topic nyo kay Ian Santos. Naalala ko nung sino ba yun? May naging issue rin nga ganyan. Ayan, nag-testify si Annabel Rama. Ayan, ito yata mga Purayuki, Raymond. Ayan, pagdating sa ganun ayaw tumingin si Annabel Rama. Baka mahuli. Kasi titing na titing si Annabel Rama. Anyway. Sige nga ron, teka muna, kumusta mga borders yan? Kaya ililipat doon sa bagong, bagong city jail. Sabi ni Secretary John Vic kanina. Baka yun, pag-uusapan pa ngayon dahil yung iba nakabakasyon yung ibang senador, baka pagbalik ng mga miyembro. Kasi kahapon, nagdagdagan mayor . So, sino nagdagdag? yung mga amin, siyam na.
Siyam na ang border dito ngayon. Aba, sino yung limang nadagdag? Merong yung hearing ng unang last week, yung hearing ng Committee on Agriculture sa Bagli, may dalawa na broker. Oh. Tapos kahapon, dalawang taga Port of Subic na customs officers at saka isang broker ang nadagdag. So bali, siyam na. Ngayon, walay pa yung apat tungkol sa flood control. So, siyam ang kanilang alaga ngayon dito sa Senado ng mga Office of the Sergeant at Arms. Eh, nagkakasya pa ba dyan? Pero hindi ko nakita kung baka nilagay sila doon sa kabila, Mayor, yung malapit sa basketball court, yung pinaglagyan sila, doon, Alice Bugo, at saka si Kapiong, doon merong kwarto doon na dalawa, baka doon nilagay yung iba. Kung nga pala si Kasiong, pwede bang dalawin din si Kasiong? Ayan, kinakawawa doon sa Women's Correctional, ha? Talagang sa bagay, pero pagka preso ka, Raymond, pinaglilinis ka ng kubeta, ayan, pinaglilinis ng floor, ayan, pinagpapamasahe, ayan, di ba? Ganun pala ang sitwasyon ni Kasiong ngayon doon sa Women's Correctional, Raymond, ha? Ayan, siguro Lalo na kung astig yung mayores mo. Ay, oo. Iba ang trato. Ayan. Sige. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Abangan natin yan. Wala dito sa Senado na ngayong umaga isasalang sa budget deliberation sa Senate Committee on Finance yung budget naman ng Department of Justice. Ito PRH 20. Yeah. Raymond at Paz para sa PRH sa Pilipinas, una sa Philippines. Maraming salamat, Raymond at Paz mula sa Senado. Ayan, so yan po ang abangan natin. Tatanggapin ba ni Senator Ping Lacson ang pagiging chairman muli ng Blue Ribbon Committee? Ayan, so yan po ay exciting din. Dahil alam naman natin na pagka ang Ping Lacson, ang daw po niya talaga namang seryoso at maraming nakukuha ng informasyon. So abangan natin yan sa kanyang pagbabalik. At siyempre kung kailan din ililipat sa Quezon City Jail ang mga sikat na borders ng Senado. Abay yung mga sabagay, sabi nga nila mas maganda raw sa Quezon City Jail, Sister L. Mukhang may basketball court yata doon. Makakapagbawi. Oo, mahilig sa basketball itong si dating engineer Henry Alcantara. Ayan. Oo, nanonood din ng live PBA. Yes, at saka may sariling basketball court sa bahay yan. Oo. Nakakatalo naman siya. Yung malam mo ay Sino kalaro niya doon? Si Bryce? Ayan. Makabalyahan sila ni Bryce Hernandez noon. Ayan, oo. Abay, ito, yan, ang hilig nila basketball. Ayan. Ito yung nakayo sa New Quezon City Jail. Ayan, ito ngayon Ayan, at least, yan, maarawan na sila dyan, makapag-exercise. Ito yung kanila mga bed. Maganda, oh. Ay, Double bed. Aba, maganda pa ang, ano ha, ano yung kulay green tsaka red? Color-coded pa, Ay, ha? green, yellow, tapos parang mayroong yung pagka-green niya, parang avocado green. Parang ano, akala ko damo eh. Ayan. Grass, ayan. Ayan Oo o, nga, si ano? Secretary John D. Ayan, double decker. Oo, double deck. Huwag lang malikot yung mga tutulog sa taas, bali-baligot siya pag nalaglag. Dapat yung nasa itaas, dapat payat. Ayan. Lugi pag nalalaglag, ano naman. Dapat si Henry Alcantara natin baba. Happy birthday po na kay Eye in the Sky, Captain Benja Escobar. Happy birthday at ganoon din kay Bunsoy. Amadeus Amador Andrada, happy birthday. Binabati ni Kuya Ador Andrada. Ayan, happy birthday. Tambay manang Milky na Boy Gonzales. Ano ang latest dyan sa Maynila? Ha? Abay, ano yung ino-offer ni Yormes Moreno? Abay, magagalit ang mga golfers yun sa Intramuros. Yung Lakay. Abay, Forest in Manila. Ayan, parang ano sa Amerika, ay sa New York. Central Park. Ayan, parang gustong
naging Central Park ni Yorme Isko ang Intramuros Golf Club. New Forest Park. New Forest Park. Yes, yun ang sinasabi niya. Abay, pinuntahan nila ang Pangulong Marcos last week ba? Ayan, tama, last week, Friday, ha? Friday po, Friday. Lalakay, mukhang ginagkas na niya yung kanilang pinupuso. So, wala, maganda yung proposal ni Marne. Kaya lang, ibagal ito mga golfers. Marami naman daw golf, Bagay, course dito sa Pilipinas. Bagay, Ipan muna lang. Marami naman. May mga golfers sa Aguinaldo, sa veteran. Yes, Sa Wakwak, ako mamahalin yan. mamahalin sa Wakwak. Ay, sa Mandaluyong. So, nga pala, anong sabi ni Presidente Bonget Simichi? Ayan, ito ayan, approve ba yung proposal ni Mayor Isko Dumagoso na gawing Forest Park. Forest Park ang Intramuros Golf Course dyan sa Walled City. Ayan, bagay. Magandang tourist attraction Yes, na guys, tapos iikot ka na doon sa Intramuros. Maraming historical places dyan na pwedeng pag-ikutan lalo ng mga bata. Yes, mula doon sa doon sa Pasig Esplanade, di ba? Yes, Pwede mo nang lakarin yan, papunta nga Intramuros. Itong mga jeeps kasi nagbababad sila. Yan ang nagpapatraffic dito. Malinis naman na yung area dyan. Nahayaan lang sila ng mga enforcer. Malinis eh. Ngayon malinis na lakay. So pwede ka nang maglakad. Okay, good luck. Ayan, sana nga malisyon ng Pangulong Marcos at Metro Manila. Kailangan natin ng mga ganyan. Yan ang kulang natin sa mga Yes, parking baka. terminal. So maganda yung kasi tourism din po yan. Maganda. Stand by Boy Gonzales. Stand by Maring Will Crigulan. Stand by Val Gonzales. Oras Israel. 9:43. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Champion Detergent para less cream sa labada, 4 times sa pamilya. Extra dito ako. Pili Champion Detergent para less cream sa labada, 4 times sa pamilya. Okay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Chrysler Thunder ng Makati Med. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Alam niyo, anak ninyo. Nay, pakasok na ako. Huwag na kalimutan kinimin itong Extra Gold. Nay, nay. Para lumabas kayo with proper diet and exercise. Salamat anak. At tingnan mo din na may mga Nay, nay. Inumin niyo ang Extra Gold at sabayan niyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Salamat anak sa pag-aalaga at pagmamahal sa amin. Noon, sila, ikaw na yun. Ito ng pagmamahal. Ang doon ng traffic, andito siya. Ano ba naman plus? Yan ako. Mahirap yun, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi kurap. Isang paalala mula sa MS Street na niniwalang mabuti ang Pinoy. Maulan man, no worries. Actually, kung talagang mag-ano sila, may ibsan ng katrapikan dito. Hindi lang talaga na ipapatupad ng tama yun. When aroma bursts out, thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, amoy kulob. Ang dami naman nilang traffic enforcers. Kaya nga po, Ang dami pinapasweldo. Corporation, ISO certified world-class display lang. quality. Yung discipline kulay eh. Mabilis sila, yung panghuli lang. Sinabi niya pa. Lagi alert. Kasi kung tutusin, ang pinaka-main na trabaho nila ang magsaayos dyan. Ang kakaway-kaway, mag-aayos, hindi yung magtikit. Kung talagang pasaway, okay, walang problema dun eh. Kung talagang pasaway, wala naman sigurong pasaway talaga. Kung talagang ayusin nila yung trabaho nila,
appliances. Pero kung talagang pasaway, okay, sige, tikita. Available in major appliance stores nationwide. Oo. Senior high school department and the CSA Binyan Grand Alumni Homecoming Committee 2025 presents Kislap 2025. Uyak sa kahapon, awit na ngayon. A fundraising concert featuring The Wrigleys, Sean Archer, Ebe Dancel, and Rico Blanco. November 8, 2025 at the Santa Rosa Sports Complex, Santa Rosa City, Laguna. Tickets available starting October 1 via Helix Pay. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 billion pesos. Sa champion na, inumanami pa. Ilagay Ginagawa ko sa rin. papel ang pangalan, edad, address, contact number at firmahan. Ilagay ito sa white legal size settle kasama ang Duba First. BCCI, ang ECO at ang Philippine Chamber of Commerce and Industry ang medyo pumalag na at nagsabi na alam ba ninyo na itong corruption na ito is actually a security threat. Oo, makakausap po natin mula sa BCCI or Philippine Chamber of Commerce and Industry si Ginoong George Barcelon. Sir George, good morning po. Si Peter Atika dito sa Balita Patat sa DZMM. How are you, sir? I'm good. Magandang umaga po sa mga viewers. Thank you for inviting me. Good morning, sir. Thank you for joining us once again. Good to have you, sir. Sir George, ang unang tanong dito kasi usually tahimik lang po ang PCCI and its allied organizations. Ano? Kaya pag medyo palabas ng statement na Mr. President, medyo ayusin na ninyo to. Hindi na maganda ang nangyayari. Aba, everybody listen. What prompted you to issue that kind of appeal, sir? Let me put this in right perspective. We commend naman President Gutierrez that he was the one who really put this issue, a serious issue during the SONA. And after that, he followed up setting up the ICI. So we're all for that. Sa ngayon, it's been more than a month on this, well, we talk about the SONA, more than 2.5 months. Ang hinihiling ng mga taong bayan is, with this gravity at saka yung sa laki ng pera, sana naman, we can see or is given the chance to see more concrete steps or results. Alam natin na itong mga tatlong very credible commissioner are well versed in laws and experience. And the investigation that they're doing, we know is very challenging. Pero pa naman, yung gusto makita ng taong bayan, marami din mga ghost projects. Dapat ghost projects should be dealt with immediately. Kasi kung makita mo na wala nang nagawa, automatically you can tie in who are the contractors, who are the politicians behind it. And I think action should be taken. They should have their days in court. They should be judged based on the evidence. And if need be, yung restitution, yung sa laki ng pera na nakuha nila legally, must be given back to the government. Ang private sector ngayon, meron kaming Philippine Business Conference, nasa SMX ako. And we're very happy. Nararating lang si Secretary Vincent Quezon. He's one of the speakers. See how ticket interest. Puno yung ballroom na, puno yung plenary hall ng SMX. Alam mo, yan ang pinaka-hot topic ngayon, di ba? Apo. Very sure to listen. But I just like to tell the government, we are here really sincerely to help. Yung mga nakakita natin na basura yung pera natin, alam ko ayaw din ng ibigin, diba? Maski ng mga ibang government leaders natin, namin konsyensya, of course they feel like us. Kami rin we feel so bad. Kasi pera ng mga taxpayer. But we are here to help, and as a matter of fact, yung mga feedback ng galing sa mga regional chapters namin. Sabi na, sir, pwede ba na
organ namin, hindi namin alam na parang budget. Yung mga project namin, kung tumutusin, we don't see the priority there, but it's there. So those are the things I think the government should realize that the public sector, I think, no, they're not demanding. We're just requesting na pwede ba mas open yung ICI sa investigation. I've got kanina meron po sa Malacanang that those who are asked to be present, the ICI, sumisipot naman. But what we'd like to know, or the public would like to know, ano ba yung mga questions na tinatanong? I know they will not ask frivolous questions, no? Parang tok-tok lang. I'm sure they will do some understanding. At ay mga tanong nila pointed to issues that may reveal something. I can hear from what Malacan is saying, and also taking off from what President BBM is saying, that he will allow the ICI to leave no stone unturned. Ibig sabihin, talagang kung saan babaksak yung investigation na makakuha nila sa mga ebidensya, that will be used. Okay? Those who are judged to be not involved, it's okay. But those who are judged to be involved and have their hands inside yung basura, yung pera, they should be identified. Pero sa kami namin, Mataas yung punto ninyo, sir, no? Yung mga those who have their hands soiled by the basura na nakakalat nga sa napakaraming mesa po ito, no? Ang dami-dami, umaabaw pa. Na-interview nga po itong si Cardinal Ambodadis na meron nga daw pong mga lumalapit sa kanya na nasasakot dito sa flood control project. Ayon po kay Cardinal Ambo, buhay pa raw po ang konsensya ng ilan, pero wala pong manong handang humarap sa batas. So po, ano ang masasabi ninyo dito, sir? Yung may sinasabi na yung witness protection program, diba? I think that is a legitimate sort of approach to allow concerned parties to be witness na alam nila. Pero normal naman sa tao takot sila over the decades talaga naman dito sa atin. Yung mga Pinoy, medyo mabait, no? Takot sila sa divulgasyon, lalo na yung mga maliit na negosyante. So those are things that I think the ICI can be given the authority to say, okay, these are the people that we think are instrumental, they have information, but they should be given the kind of assurance that they can be protected. So with that in mind, it's the sincerity, asking for help. There's not any pressure, but opening ourselves, can we help? How can we help? Ay mga project na sa buong bansa natin, sa dami ng project, I was given a figure, I don't know whether it's validated, no? From 2016 to hanggang ngayon, may mga 238,000 na public works projects. Yung flood-related, 30,000. I cannot imagine how long that would take. Kaya sabi ko, bigyan mo ng kailan nakatuto ka sa mga ghost project. Yung mga talagang dinabas ng pera, wala nang naggawa. At saka minsan, yung mga nag-propose, hindi naman kinukonsult sa mga local residents. So those are the things I think that maybe ICI can give some priority. Then also yung restitution. Alam mo, I heard from Department of Finance, Secretary Raffred, so that talagang kinatapusan tayo ng pera. The collection of taxes does not meet up over the expenses that we have. So I hope definitely dito sa bansa natin, outside. Hindi ko know about how about the foreign direct investors, like this and good. In the meantime, while this is being spread out, normal naman ng tao kailangan mag-step back muna,
para makita niya exactly where it is. We are already one of the anyway negative impression na yung infrastructure natin talagang may kulang. Yung mga tayo mismo, taong bayan, you know naman ng tagtado natin every other is yung bukali. Ulan pa. Tapos ang taha, ako naman butas-butas ang tagtado natin. That, I tell you, we can see the budget of DPWH every year. We're not saying that pointing fingers na ano nga sino nga administration, but we're saying dapat naman we compare our country to Vietnam, Thailand, Malaysia. You can see it's kind of taon-taon buo yung pasada, ginagawa, akala natin yung service life na dapat 5 years, 10 years. Isang kalat, 6 months lang Sir George, maitigit ko lang. Ano po ang direct impact kung meron man itong corruption scandal na ito sa ating mga businessmen, mga mamumuhunan? Meron ba? Alam mo, indirectly, yung kanina sabi ko, yung cost of logistics natin is one of the world's highest. Ang estimate ng World Bank, tayo pinakamataas ng 23% of our cost. But then, ang malaking effect, katulad yung mga sa agri-sectors, yung farm to market roads, ang cost natin, ang spoilage, kasi mga haba ng oras, those are indirectly affecting us. The fact that people now have other countries to invest, wala tayong exclusivity dyan. So we want to be up to the challenge. Ako nga, I give time to the Chamber of Commerce, and I'm also one of the President Advisory Council for the ASEAN. So I can see na we are the IT service. Pero ako rin, I'm hopeful that we have a lot going for the country. Talagang we're really wanting more foreign investors na pumasok, sir. No? Sir George, isang tanong na lang po bago po tayo mag-let go dahil maubos na po ang oras. Sa tingin niyo po ba may sapat na kapangyarihan ng ICI considering na katulad na lang po ni former Congressman Saldico and former House Speaker Martin Romualdez na may invitation to appear can actually decline their invitation for different kinds of visa. Tingin niyo po ba may kapangyarihan ng ICI or dapat bigyan pa ng Congress? Sa tingin ko dapat yan para wala yung gray area na yung tao na subpoenaed or either nasa kanila yung discretion. Pupunta ba ako, hindi ako pupunta. Sana naman, kung meron siyang legal power, at naman lahat ng hindi naman bias, no? Lahat na request, I'm sure they can be wider invited because of the information that they can share that right? Alright. We'll leave it there for the meantime. Sir George, maraming salamat po. It's our pleasure to have you on the program, and we'll talk to you again soon, sir. Thank you very much. Have a Thank you, good day. George. Good morning. Sir George Barcelona, ang chairman po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry or PCCI. Eksakto, punto, alas 10 ng umaga. Kabayan, kasang Danny Buwan Affair. Susunod na. Nakasama ko rin talaga. Peter Woody. Tapos everyone. We'll see you tomorrow, and good night. Maraming salamat, Edwin Duque. O nga pala, malapit na ang undas sa Yes, sister Lakay. Nel. November 1. Uwi ka ba ng Bicol? Hindi, Lakay. Nanay mo na dadalaw sa'yo, tsaka tatay mo. Ayan. Hindi naman ako matatapos, Lakay. Dahil hindi mo nila makita talaga. O yung palang Lupan o Lupin. Ayan, Lupan. Sabi ni Hete, alam mo si Hete na nagbabasa ng manga series comics
ito eh, ha? Ginaya pala sa manga series comics and anime. Doon siya templated. Ginaya. Pero pinupuwit ako yung lupan na yan. Yung series yun eh. Hindi mo pa rin natatapos? Natapos na, ayan. Talaga inaabahan ko yun nung araw kasi ang tagal na series yan, Sister L, ha? Ang galing mag-disguise at yung unang isang first series yan, Sister L, ha? Diba yung pinasok yung Episode, yung first episode. Yes, Ayan, ano nga ba yung ninakaw niya doon, ano, ha? Ayan, art rin eh, ha? Jewelry doon sa kasi lang kay bata pa lang siya, diba? Ano na siya? Magaling na siya. May ginagaya siyang sino yung Hindi ko na ma-recall na kayo. Natapos ko na kasi yan. Ikaw yata, ngayon mo lang pinapanood. tapos ko na kaya ko naalala. Ayan at sabi ni Kuya Abul Kayer Makabato. Ayan. Mga bretanan makinig kayo. Ayan, mga ating. Ang Sultan Harun Al-Rashid Lukman Masonic Lands number 406 ay merong fun run. Ayan, sa November 21, Kapati Run. Ayan, ito ay fundraising ng mga bretanan sa Sultan Lukman Masonic Lands. Gaganapin sa November 21. Ayan, pwede nga sumala rito sa 7K. Ayan, may 5K, may 3K. Ayan, at para sa mga hirap ng lumakat, 1K. Ayan. At isa nakasali pa rin. Ayan. Ito'y magsisimula sa Intramuros. Ayan, Intramuros, sa Ross Boulevard siguro ito. Ayan, sabi ni Noble Abul Kayer Makabato. Your business is our business. Bakit si Gisal muna? May pahawal ba si May Giselle? pahawal si Gisal na tayo dahil paborito natin to eh. Si ex-DPWH Engineer Bryce Hernandez at itong si Engineer JP Mendoza, wala daw plano lakay. Hindi nila gagayain ng mga diskaya. Tuloy pa rin sila sa pag-attend nila sa IT ng lakay. Tama pala si Carly Diskaya, ayaw na kuwarap sa IT. Yes, sila lakay, tuloy daw sila. Kasi ayaw siyang gawing state witness. Alam natin na detalye sa report ni RH15 Giselle Rigaport. Giselle. Mr. L, dahil wala raw plano kila dating Public Works Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza na bumalat sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure at iba pang ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga sa flood control scandal ngayon. Ito ang kinapirma sa DPWH News natin ni Ernest Levanza, ang legal counsel ng dalawang Silibak na assistant engineer ng unang distrito ng Bulacan. Ayon sa abogado, nakahanda ang kanyang mga kliyente na muling humarap kung ipatatawag ulit ng komisyon. Nauna na raw na isinabitayan ni Hernandez at Mendoza ang kanilang tell-all affidavit sa ICI na isinumite na rin nila sa Justice Department. Ginawa ni Levanza ang pangayag patapos kumalat ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa investigasyon ng komisyon sa pag-iimbok ng kanilang right against self-incrimination. Ito si Giselle Rigaport para sa video sa Pilipinas. Wala sa Pilipino lakay. Ano itong video mo? Parang payat na si Bryce Hernandez at si yung Mendoza, JP. Oo. Alam kayo video natin yan sa Congress hearing yan lakay. Ayan, so kailan ulit sila harap sa ICI? Wala pa na kayo pecha na binabanggit yung ICI, maging yung kanilang legal counsel. Pero kung i-invite daw muli, ay nakahanda naman na muli magtungabay dito sa komisyon sina dating DPWH Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza lakay. At sabayan natin lakay dahil baka muli nga silang imbitahan ng komisyon. Okay nga ron. Maraming salamat Giselle Rigaport. Thank you, Giselle. Balik sa inyo si Sorel. It's our business. Ako tayo kay Miss Sophia. O, ito mo muna. Happy birthday mo na kuyang Christopher John Mabao. Ayan, Mabao. Ayan, Mabao. Ayan, from Sultan Masonic Lands Preston. At ang ating balitang negosyo, Megawide Construction Corporation magtatayo ng 1.19 billion na transport terminal dyan naman sa Baguio. Wow! Gaano kalaki ito at gaano kaganda. Alamin natin ang balitang negosyo mula kay Sophia Gansa. Sophia. Award
ng Megawide Construction Corporation ang proyektong Baguio City Integrated Terminal o BCIT na may halagang 1.19 billion pesos. Isa na namang major public-private partnership para sa developer na bumuo rin ng Parañaque Integrated Terminal Exchange. Layunin ng proyekto na maibsan ang masikip at mabagal na daloy ng trapiko sa Baguio sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Unified Hub para sa provincial buses at public utility vehicles na labas-masok sa lungsod. Ma-accommodate din ng BCIT ang mga jeepney, modernized units at mga taxi na pangunahing sinasakyan ng mga commuter at turista. Ayon sa PPP Pre-Qualification Bids and Awards Committee, naisapin na lang pag-award dahil walang ibang nagsumite ng kanilang proposal bago sumapit ang deadline October 14. Itatayo ang BCIT sa Barangay Donsoga sa kahabaan ng Marcos Highway at ang sakupin ng 5 hektarya ng lupa at idinisenyo para makapag-accommodate ng 25,000 passengers araw-araw. Kabilang sa features ng makabagong terminal ay ang ticketing booth, komportabling waiting lounge, malinis na palikuran na may diaper changing at lactation areas, commercial parking at park and go services. Kapag natapos ang BCID, magsisilbi itong final stop para sa provincial buses upang mapigilan silang makatapos sa city proper at maiwasan ang pagsikip ng mga kalsada. Inaasahang matatapos ng Megawide Construction Corporation ang terminal sa loob ng 2 taon. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 58 pesos and 17 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Tia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa Kuya Gans. At ngayon pala ang birthday ni Noble Mayor Artemio Abu, mga sir, mga noble sir. Ng Malbar, Batangas, na ito siya magpapabarik sa Kuyang Aman Tosino. Kaya pa rin yung nagpabati kahapon kasi ngayon naman pala ang Ngayon pala kanyang ang birthday niya. Ayan. At happy birthday din kay Roda Miranda, ang ating VP Vice President for Treasury. Dahil dito, karating na junior. Sana makarating ang blowout mo. Ayan. Si Noel Yuri Alivio ng Easy Rock. Aba, ano ba ni Morley Alivio, ha? Alam mo ba ni Morley Alivio? At yan, nakaba natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ano po, si Sister L, Elaine Abid. Alam mo lang, may pahabot tayo. May nag-message dito ng concern dito. Sabi niya, wag na lang daw mag-i-name niya, pero nasa 500 kadis employees at security ang mawawalan ng trabaho sa Intramundo. Bakit? Doon sa gagawin. Kung gagawin nga 5 million na isko, yun lang. Pero sana mayroong plan for them. Okay, yun lang. Stay safe. That's it po. Baka tutol si chairman na si Lito Lapid Senior, Junior. Junior Si siya, Mark diba? Lapid. Mark Yan, Mark Lapid. Ay, senior ba yun? Hindi yata sila Mike Operation Turong sa sunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye! Ingat, stay safe! Isang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, ECMM. Maraming salamat, Radio Patrol, Gabriel Gonzalez. Ito, grupo ng mga magsasaka ay titiwala sa nila'y mabagal na investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng maanomaliang flood control project. Yan ang balitang ihatid sa atin ni Tricia Lindo. Trish. Galit at pagkalimay ang nararamdaman ng mga magsasakang apektado ng ransom bertong at baha unsod ang pagtas ng flood control project ng DPWH. Tuwing nalulubog sa baha ang kanilang sakahan, malaking halaga ang ilang nalulubog sa kanila at bagsak pa ang presyo ng palay. Hinaya pinarking mula Bulacan na 40 taon lang nagsasaka ang kanyang pagdududa sa ICI dahil hanggang ngayon ay wala ang napapanagot sa korupsyon. Narito ang kanyang pahayag. Ayuda ng mamamayan at magsasakahan sa gobyerno. Sinaluan na naman ng parang mamamayan. Kami ngayon nalulunod dito sa Bulacan. Walang nagawa ang gobyerno. Nalunin lamang. Nagsaragapan ng ICI. Kung bari ay may iwang pagkikita. May napapalaya na. Dani, dagdagilan na sila pinagtatakpan pa ng binuong komisyon ng mga tunay na pangyayari lalo pa hindi bukas ang pag-inig ng komisyon ito. Sa mga oras ito, Dani, tapos na yung sinagawang isang oras sa programa dito sa Iwasan at kahit pa mainit ay nakatakda na sila magmarcha papunta sa Mendoza para doon na ipagpatuloy
ang kanilang programa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol sa Lindo, DZMS. Thank you very much, Tricia Lindo. Comelec, palalawakin ang voters registration site sa mga paaralan at universidad. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Brad, Steve. Nanimok ng Commission of Elections sa Comelec ang mga sumatatanggapan nitong dating ang vote registration para sa barangay sa mayang kabatang elections sa mga high school at university colleges. Ayon sa Comelec Chairman George Garcia, maliban sa mga bonus na applications, otorisado ang mga tumanong opisina ng Comelec na itagawang register anywhere program sa mga eskwelahan para mas mawadali para sa mga estudyante ang pagpaparehistro. Bukod dito, nasa-opisina din ang mga opisina ng Comelec na dalhin sa mga eskwela ng Register Anywhere Program o Anytime Program para naman sa mga estudyante na magpumapasok sa gabi. Sa mga susunod na araw, ilalagay ng Comelec sa website ang listahan ng mga lumasyon ng voter registration areas para mas madali itong mahanap ng mga botante. Kahapon, nagsimula ang voter registration sa CSK in 2026 at magtatagal ito hanggang weekend in 2026. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, Raj Patrol, Raj, DZMS. Maraming salamat, Steve Brad. Sa pag-report, reklamong Anti-Graft and Corrupt Practices Act sinampa laban kay Malabon Congressman Anthony Oreta. Yan ang report na ihatid naman ni Nico. Magandang umaga sa iyo dahil nagtungo dito sa Office of the Ombudsman sa Quezon City ang isang residente ng Malabon para magsampa ng reklamo laban kay Malabon Representative Anthony Oreta III at dating Mayor dahil sa paglabag sa RA 9184 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa rehabilitasyon ng Tugatang Cemetery ng lungsod. Ayon sa complainant na si Tomas, walang pahintulot na tinanggang sa mga labi ng kanyang limaong mga magulang sa pagpag nila sa nasabing public cemetery ng isang kaayos para sa rehabilitasyon. Nang matapos sa pagkakaayos ng cemetery, ay napag-alaman tumalong nilang nagkahalo-halo na ang mga Araw-araw, hindi pinag-usapan. Sa iba, ayon sa abogado ng complainant, sa isang mukha ng mga buto ng walang kausap umanong permiso sa mga kaanak. Iniwanan na ilalagbukas ang mga lista kaya hirap ngayon na hanapin ang iba pang mga kaanak ang mga labi ng kanilang mga mahal sa buhay na nakalibing sa Tugatong Cemetery. Bukod dyan dali ay nakasabay rin tayo dito sa Office of the Ombudsman dahil nakatapos ang pagtungo dito dating Senator Antonio Guerrales IV para magsampa naman ang kasong scatter laban kay Senator Bongbong dahil sa 7 million pesos na infrastructure project sa kanyang pamilya at ang pagkakasangkot sa mga Biskaya. So ang mga natin dito sa Office of the Ombudsman ngayong araw na ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, ito magsik sa DZMS. Maraming salamat, Nico Magsik. Abangan natin yan mamaya. At salamat din sa ating mga Radyo Patrol. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMS. Makapalik sa Instrumento. Tuloy-tuloy na ako tayo dito sa programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap natin via Zoom. Ngayon lang natin makakasama siya dahil for a long time ay pinipilit natin makuha ang kanyang panig dahil dito nga sa 2026 budget. Ang chairperson mismo ng House Committee on Appropriations at syempre Congresswoman ng 1st District ng Nueva Ecija, walang iba kundi si Congresswoman Micaela Angela Swansea. From si Danny Buenapeo sa programang Kabayan. Sir Danny, magandang umaga po. Pasensya na po, I was able to go into the program during the pre-determination. Medyo nalulunod lang po sa budget deliberation. So ngayon po ipasa na po natin ang budget so at bring pagbata. Nandito na po ako, Sir Danny. Okay. Po to answer questions. Thank you so much for having me on your program. Okay, maraming salamat din for accepting our invitation. Pero anyway, una-muna, di ba, nasa Senate na ngayon ang bola, di ba? Tapos na sa inyo, naaprobahan nyo na itong 6.79 trillion
Pero may nakalaki pa rin po yung 243 billion at program appropriation na medyo masalimuot din na dinidiscuss din ngayon doon sa Senate, no? Pero for now, di ba, mayroon ng parang intensyon at gusto ng Pangulo na igawing live stream, itong bicameral, just in case makarating na ho sa House. Alam ko, winelcome na ho ito ni Senate Committee Chairman Sherwin Gatchalian. On your end, ano ho ba ang tingin nyo rito? Para naman wala na ho siguro mga ganitong mga insertion na naging problema natin. Opo, I agree, Sir Danny. Actually, una pa lang po na response po, I think around July or August. Yes. Sinabi ko na po kaagad na isa po sa mga reforma na nais ko pong isulong bilang chairperson ng Committee on Appropriation ay gawin po nga yung bicameral conference. Nung binigyan po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos yung na ang direction po ay gawin pong live stream ang bycam talaga po open po kami dyan. I believe Speaker Boschini has also said the same na gusto rin po supportahan yung pagbubukas ng bycam. So, fully on board po ang Kamara patungkol po sa open at live stream na bicameral conference. Saka siguro ho, Congresswoman, makakatulong din kasi binigyan ko rin ng konting airtime itong blockchain, yung technology na somehow sa budget, lahat ng mga digital, yung parang sinabi nila, yung ledger, lahat ng entry ay masusubaybayan na ng taong bayan. At ibig sabihin from the awardee, ng mga contract, from the PD, at saka yung mga pati yung mga technical specs ng mga project na papasok, lahat po ito ay mabubuti na po. Yung sa blockchain po, actually, Sir Danny, magiging honest po ko, I haven't actually had the chance to understand the technical specifications behind the blockchain. Alam ko po, may mga ilan na po na mga na-file na mga panukala pareho po sa Kongreso at sa Senado patungkol dito. So, I would be very happy, Sir Danny, to explore that. Alam ko po, pati po yata CPF, tinitignan na rin po yung paggamit ng blockchain sa budget preparation stage pala. Opo, hanggang dulo po, mula po sa budget preparation hanggang sa oversight, project monitoring. So, titignan po natin yan at kung paano po natin ma-operationalize yan sa parte po ng Congress. Siyempre, anything that has something to do with transparency kasi ito rin yung taong bayan, di ba? Nakikita nila somehow kung paano pinag-uusapan yung mga line items, di ba? At paano ang project component di ba? Tumitingin sa mga pinapasok na mga budget na dagdag, di ba? Opo, tama po yan, Sir Dan. Yung po kasi gusto natin gawin ngayon, gawin transparent at bukas yung buong proseso ng paggawa ng budget. Dahil po sinasabi, gusto po natin buksan yung topic sa usapin ng budget. So, isa po ito sa mga bagay na mga kapitong, pwede rin po natin yan. I just need to sometimes Sir Dan understand the technical specifications behind it. Opo. Kasi dun sa budget na isinasali nyo dyan sa House, 287 House members actually approved it, pero 12 ang somehow talagang tapos dalawa yata yung nag-abstain, 12 against it. And most of those oppose it dahil nga yung question nga dun sa 243 billion UUA, yung unprogrammed appropriations na medyo malaki tapos na-question dito kahapon sa Senate deliberations. Marami nagsabi, lalo na dun sa mga infrastructure. Pero ang narinig ko papaliwanag nyo, hindi yata masasama ito, no? Dun sa yung infra project, dun sa mga unprogram, nagagamitin for unprogram appropriation. Tama ba, no? Tama po yan, Sir Danny. Actually po, yung kasalukuyang level ng unprogram appropriation at 243 billion, isang daang billion po siya na mas mababa. Nasa po yung level noong 2025. Kasi pa 266 billion po yung level last year. Kasalukuyan po yung bill ay 120 billion pesos less for a program appropriation. At mahalaga rin po na bigyan din, Sir Danny, na hindi po kasama 6.7 billion na naaprubahan na national budget yung unprogrammed appropriation. So sa kasalukuyan po, wala pong pondo ang unprogrammed appropriation. Mapupondohan lang po siya kung merong excess or windfall revenues o panibagong mga approved loan agreements mula po sa ating international partners sa susunod na taon. Ang patungkol po sa tanong niyo, Sir Danny,
na wala na po infrastruktura, yan po ay assurance sa atin po maibibigay. Lalo na po, Sir Danny, doon po sa gawin ng takip. Yung dati pong controversial na takip. Ngayon po, tinanggal na po natin yung letter I sa takip. So, wala na pong infrastructure component. Magiging strengthening assistance social programs na lang po. Ibig sabihin po ito, wala na pong locally funded infrastructure projects na pwedeng ipasok sa unprogrammed appropriation. Ibig sabihin po ito, wala na flood control, wala na pong tulay, wala na pong mga kalsada na pwede pong ipasok sa unprogrammed appropriation. Dahil naniniwala po tayo na dahil malaking expenditure po yan, dapat po napaplano yan, dapat programmed appropriation po yan. So, ang ating po pinapanukala ay foreign assisted projects na lang. Mga infrastructure projects na foreign assisted projects na backed by mga foreign. Yes, official development assistance po, mga World Bank, ADB, JICA, COICA, French ODA, gano'n na lang po yung papayagan natin sa loob ng unprogrammed appropriation. Pero ito ba din, saan natin i-appropriate? If not for the infra project, sabi niya, wala na mga tulay, wala na mga flood control, saan i-appropriate yung 243 billion na QA unprogrammed appropriation? Saan yun? Sa mga ano na ba yun? Sa mga DepEd, sa mga DOH, gano'n? Opo. Salamat po, Sir Danny, sa pagkakataon na mailatag ito. Oh, Kasi sige, po para kahapon po malinaw lang, malinaw sa ating mga nakikinig ngayon kasi hindi nila masyado maintindihan yung budget na process di ba? Opo. Salamat, Sir Danny. Kasi po, ang isa sa mga nais natin linawin patungkol sa unprogrammed appropriations ay hindi po ito lump sum fund. Meron po itong line item na kanina po ito kung saan po pwede gamitin ang unprogrammed appropriation. So, kahapon po sa ating press conference, ipinakita ko po yung 11 na mga kategorya na allowed for protect para sa unprogrammed appropriation. Pero I can share that as well, very briefly. Pero po ang i-highlight ko yung pinakamalalaki muna. Yung una po yung foreign assistance projects. 130 billion out of 243 billion ay napupunta po sa foreign assistance projects. So, both loan proceeds and GOP counterparts po. Bukod po doon, 50 billion pesos out of the 243 billion pesos ay naka-abang po para sa revised PSC modernization program. So, 113 billion po kasi yung kailangan doon, may 40 billion tayo sa program. So, kung meron pong excess doon, meron po nakaabang sa program appropriation. Meron pong 49 billion pesos na naka-standby para po sa strengthening assistance for social program. So, ito po yung pinanggit ninyo, Sir Danny, doon po sa 49 billion.